viewers! Welcome back to my channel! Nandito naman tayo para pag-usapan na naman natin ano nga ba yung mga favorite books ko. Actually, in my entire life, napakadami ko na pong nabasang libro. And believe it or not, bookworm po ang inyong lola. Really? Oo, totoo yan. Bookworm ako. Hobby ko na talaga yung magbasa ng magbasa. But, ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga favorite books na binabasa ko ngayon. Alright? Sige, umpisahan natin. I usually wake up at 5 to 5:30 in the morning. Wow. Maaga rin kasi ako natutulog, so maaga po ako nagigising. Minsan nga 4 a.m. gising na ako. Hindi ko nga alam parang gano'n na yata as you age. Ang aga mo nang gumigising, maaga ka na rin natutulog. Ang una ko pong ginagawa is of course, to have my morning devotion. Ang una kong binabasa ay walang iba kundi po ang Bible. Yes, ito yung una kong binabasa because the Word of God gives me strength, it gives me guidance, it gives me wisdom sa buong maghapon. Iba, no? Pag hindi po ako nakakabasa ng Bible, parang feeling ko hindi talaga kompleto yung araw ko. After reading my Bible, right? Siyempre po, may mga devotional books din ako, alright? Nakikita nyo ba ito? O ito, mga dear carolers, ito po ay yung Your Best Life Begins Each Morning. So every morning, binabasa ko po ito. It's actually a devotional book by Joel Osteen. Alam nyo, nakakatuwa minsan kasi syempre hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, strong tayo. May mga days na feeling mo, parang you woke up at the wrong side of the bed, malungkot ka. Pero kapag nabasa ko na po yung Bible plus this one, alam mo may kakaiba po kasi siyang spirit na nabibigay sa akin a certain level of energy, eka nga, and happiness. After reading this, I have here Jumpstart Your Growth by John C. Maxwell. He's really one of my favorite authors po and public speaker as well. Favorite ko po siya. Kaya nung ako po ay nagkaroon ng chance to meet him personally, talagang grinab ko na yung opportunity na yun. Wow. Ito po ay, it's not actually a devotional book, pero you have to read it daily. Okay? You have to read it daily. Ganyan ako magbasa, no? Pag nagbabasa po ako, may mga markings para natatandaan ko kung ano yung mga binasa ko. Ang ganda nito kasi it tackles about us being intentional with what we are doing. Nandito yan, it tackles about change, it tackles about our habits, it tackles about our social relationship, it tackles about how we handle our time. Kaya nga, intentional siya talaga. Sabi nga dito, jumpstart your growth. Kasi definitely po, hindi lang naman dapat nasa comfort zone tayo. Dati nasa comfort zone, alis tayo, pupunta na tayo dun sa learning zone. Pero hindi po pala enough na nandoon ka lang sa learning zone. Mas maganda rin pala nandoon ka na sa growth zone na tinatawag po ni John C. Maxwell. Ang ganda nito, guys. Alright. Next. I also love this book, okay? Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Ang dami na po nitong editions. Pero hindi po talaga ako nagsasawang basahin ito because it tackles about the realities of life at kung paano ba natin siya mahahandle properly ang ating pong buhay. Okay, as what you've noticed sa akin pong mga binabasa, yung hindi kasi ako mahilig sa mga novels, hindi po ako mahilig dun sa mga istorya lang, Mas mahilig po ako dun sa informative books, mas mahilig ako sa mga inspirational and motivational books that I'm also using pag ako po ay nagtotalk. Wow! Right? Also, ang isa po na mga favorite books ko na binabasa ko pa rin hanggang ngayon. Tingnan nyo, meron pa akong bookmark nakalagay dito, Faith. Kasi every time po na binabasa ko yung librong to or kahit na anong book, meron akong mga bookmarks dyan, Parati ko pong sinasabi sa aking sarili na kailangan talaga is magkaroon tayo ng faith sa ating pong buhay. Okay, ito po ay kay John C. Maxwell din. It's Intentional Living. Dito po natin natututunan katulad din kanina dun sa Jumpstart Your Growth. This book tackles about us, okay, about our behavior, about our intention to really improve. Kasi minsan feeling natin okay na tayo kasi nga po minsan walang acceptance sa ating buhay, including me, minsan wala akong acceptance. Pero I've learned from this book na for us to really improve our life, we have to be intentional about it. Talagang dapat yung intention mo na magbago ay nandoon. Right. Galing pa rin po sa aking favorite author, ayan,
I am becoming a person of influence because, you know, my dear carolers, I'm handling people, I'm talking to people, at syempre po dapat yung influence ko sa kanila ay maayos, di ba? Hindi naman po pwede po na maayos ka personally, but how you socialize with them, how you mingle with them, ay medyo point ng konti, hindi maaari yun. Kaya, this is the reason why I'm reading this. And of course, okay, binabasa ko rin po itong No Nonsense Personal Finance and Where Should You Invest by Marvin Guillermo and Rendell Chongson. They're really good friends of mine at isa po sa mga talagang tinitingala ko sa industriya because ako po ay nasa insurance industry, alam niyo naman yan. At kailangan alam ko, di ba, kung ano ang yung performance ng mga investments, ano yung iba't ibang ways para po tayo ay masecure, di ba, tayo ay maging protected, kaya dapat basahin ko siya. Alam niyo po, my dear carolers, hindi lang po yan yung mga books na aking binabasa. Actually, marami pa po ako sa aking mga shelves, ano. Kaya I think I've already collected 300 plus books po. Really? Ito yung mga talagang love na love kong libro aside from yung mga e-books na aking pong binabasa, aside from the audiobooks na aking naman pinapakinggan. Kasi po, ang isa po sa akin pong pinapaniwalaan, ang tao po kasi dapat habang tayo ay tumatanda, dapat po tayo ay nag-learn. Okay? Sabi nga nila, if we stop learning, then definitely we will stop growing. Part po ng ating pagtanda, part po ng ating pong pagmamature, ay yung parati po tayong natututo araw-araw. So I really make it a point to read every day. That's every single day. Hindi po pa pwede na ako ay magsimula ng aking araw at mag-end ng aking araw na wala po akong binabasa kahit na ano dun sa aking mga libro. So my dear carolers, sana kung nagustuhan niyo po yung aking po mga libro, okay, punta na kayo sa bookstore. Pag okay na, pag pwede na pumunta, pag open na ang bookstore, bilhin niyo yung mga librong ito because I'm telling you, books actually, hindi po yan expense for me. Books are investments. Kasi Wow! po, ito nga yung nakakatawa eh. Pag nag-invest ka po sa libro, it's something na hindi nila mananakaw kahit kailan. So, my dear carolers, sana nagustuhan nyo yung aking mga favorite books. Alright? Kung nagustuhan nyo po ang aking tinalakay or ating diniscuss ngayong umagang ito, ngayong araw na ito, ay nako, syempre, lagi kong sinasabi sa inyo, subscribe na po kayo sa ating channel, like nyo ito, at syempre naman, baka naman pwede i-click nyo na po yung bell button para ma-notify kita pag may mga videos pa po akong i-upload. So, that's it for today, mga dear carolers. Maraming salamat. See you tomorrow. God bless.